total ban sa pogo at paninindigan sa West Philippine Sea. Ilan lang yan sa laman ng ikatlong SONA ni PBBM. Matapos ang isang taon, tuluyan na nga bang natuldukan ang operasyon ng mga pogo at hindi na ba hinaharas ng China ang mga mangingisdang Pilipino? Ilan sa mga nabanggit sa SONA ang nagbunga nitong nagdaang taon. Ang pinakapinalakpakang bahagi sa talumpati, sinundan ng isang executive order ang pagpapasara sa mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO dahil sa mga idinulot nitong iskandalo at krimen. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalapastangan sa ating bansa. Effective today, all POGOs are banned. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operation of POGOs by the end of the year. Para sa political analyst at dean na si Gary Junicio, hamon pa rin na tiyaking mabura ang natitira pang impluwensya ng POGO, lalo't buhay pa rin ang mga scammer at nagpapakalat ng maling impormasyon sa internet at social media. Makita mo maigi, no? Paano yung winikin din ng POGO operators, hindi lang yung ating yung ating moral value, yung ating fiber ng ating society, yung moral values, etc. But also yung ating democratic institutions. We already found out in the case of Alice Guo and other individuals, no, who are basically used by China, no, and or among other states, no, who are interested in this issue, no, to penetrate, no, yung ating democratic institutions. Kaya kabit dyan yung malign influence, how POGO finance, for example, of, proliferating information that are against to the interests of our country. The tentacles of POGO are still here. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. Ito ay Ang pahayag na ito ni PBBM tungkol sa West Philippine Sea, naramdaman sa serye ng pinaigting na pagpapatrolya at resupply mission para igiit ang karapatan ng bansa sa gitna ng patuloy na agresibong aksyon ng China sa dagat. The position of President Ferdinand Marcos Jr., especially on the continuing stand on the West Philippine Sea, is clearly supported by almost all the government, no? So DFA, DND, yung Coast Guard, no? They have a clear directives, no, of protecting our sovereign rights and mainstreaming this issue with like-minded states, no? Kaya marami rin tayong mga alyadong mga bansa na talagang sumusuporta sa usapin na to. Pero umaaray pa rin ang mga mangingisda. Dahil nakaharang ang China sa Scarborough Shoal, mas kaunti ang nahuhuling isda ng mga Pinoy at mas kaunti ang kitang naiuwi sa kanilang mga pamilya. Well said. Well, that is beside the point. Sa totoo lang, batay sa assessment na ginawa namin kasama ang mga mangingisda, ang pagkakaroon ng mga military exercise ay nagdulot lalo ng kahirapan sa mga mangingisda natin, lalong-lalo na yung kumikilos sa West Philippine Sea. Bakit kamo? Unang-una, mas tuwindi ang harassment. Sila ang napagtuunan ng Chinese Coast Guard at Chinese militia. Hindi na sila makalapit sa Scarborough Shoal na ito ang kanilang traditional fishing ground. Pag nahuli sila na nasa panatag, alam natin, pinapalakad sila sa coral reefs. Kaya sugat-sugat ang kanilang mga paa. This is barefoot, ha? Kaya sugat-sugat sila, halos hindi na sila makalakad at nagkakapeklat sila pagdating nila sa kanilang village. Yun yung una. Pangalawa, alam din natin na binobomba sila ng mga water cannons. At yung iba pa, they rammed the boats of the fisher folk. Kaya yung psychological trauma na nakuha ng mga mangisda, ang takot na nararamdaman nila, ayaw na nilang mangisda sa West Philippine Sea. Panawagan ng People's Development Institute at bigkis ng mangingisda,
isang whole-of-government approach para matugunan ang lahat ng mga karapatan at pangangailangan nila at hindi naiipit ng politika. Ang panawagan nga nila at parati nilang sinasabi kahit sa Kongreso is to protect and defend their fishing rights. Quote-unquote on fishing rights. Kasi hindi lamang karapatan sa West Philippine Sea, kundi karapatan ng mga mangingisda na malayang makapangisda sa ating karagatan. They want to urge the Philippine government to look into their condition and make a distinct, separate, and specific fishers program. Kinakailangan, ang tingin ko, tignan sila as a separate sector. Hindi sila magsasaka, mangingisda sila. Panawagan din ng grupo na maipasa ang isang Magna Carta para sa mga mangingisda para matiyak ang mga benepisyo nila at matulungang maiahon sila sa hirap.